Pinagkatiwalaan niya ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Hindi niya alam, may tinatago silang sikreto na dudurog sa puso niya. Isang katotohanang magpapabago sa buhay niya habang buhay si Nisa ay isang estudyante sa kolehiyo sa lungsod ng Semarang. Namumuhay siya ng simpleng buhay kampus at may malapit na kaibigang si Manda na lagi niyang maaasahan. Isang araw sa klase, nakilala ni Nisa ang isang batang lecturer na si Aris na pumasok bilang kapalit na guro sa kanilang asignaturang sosyolohiya. Si Aris ay isang eskolar na nagtapos ng pag-aaral sa ibang bansa kaya mabilis siyang naging paborito sa campus. Hinahangaan siya ng mga estudyante, lalo na ng mga babae, hindi lang dahil gwapo at matalino siya, kundi dahil mabait at mapagkumbaba rin. Habang lumilipas ang panahon, mas madalas na nagkakasalubong sina Nisa at Aris sa loob ng campus. At unti-unting naging mas malapit ang kanilang samahan. Lalong tumibay ang koneksyon nila sa bawat sandali at mga kaswal na pag-uusap. Isang araw, habang pauwi na si Nisa matapos ang klase, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nang makita ito, agad naghanap si Aris ng payong para hindi mabasa si Nisa sa pag-uwi. Sa likod ng simpleng pag-aalalang iyon, itinatago niya ang unti-unti niyang pagdaramdam para sa dalaga. Dahil sa kanyang taus-pusong pag-aalaga, mas lalo pang humanga si Nisa sa kanya hanggang sa dahan-dahang nagbago ang relasyon nila mula sa pagiging guro at estudyante tungo sa pagiging magkasintahan. Kalaunan, bumisita si Aris sa tahanan ng pamilya ni Nisa sa lungsod ng Salatiga. May nakababatang kapatid si Nisa na si Rani na nag-aaral pa. Pumanaw ang kanilang ama noong 5 taong gulang pa lamang si Rani. Ayon sa kanilang ina, ang paglaki ni Rani na walang ama ang dahilan kung bakit mas naging spoiled at palaasa siya. Kabaligtaran ni Nisa, sanay siyang maging independent at umako ng responsibilidad mula pa noong bata siya. May talento rin si Nisa sa pagbe-bake. Napakasarap ng kanyang mga cake, kaya buong suporta si Aris sa pangarap niyang gawing negosyo ang kakayahang iyon. Habang mas nagiging seryoso ang kanilang relasyon, naglakas loob si Aris at humingi ng pahintulot sa ina ni Nisa na pakasalan siya. Kalaunan ay naidaos ang kasal. Isang banal at makabuluhang sandali na puno ng taus-pusong mensahe. Ipinaalala kay Aris na dapat niyang panatilihin ang kanyang pangako sa pagsasamang ito at huwag kailanman sisirain ang sumpang kanyang binitiwan. Lumipas ang panahon at nagsimula ang bagong buhay ni Nisa at Aris sa Semarang. Biniyayaan sila ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Raya na ngayon ay nasa kindergarten na. Lalong napuno ng init at saya ang kanilang munting pamilya. Ginagampanan ni Aris ang kanyang papel bilang asawa at ama ng may pagmamahal at pananagutan at sinisikap niyang mamuhay ayon sa kanyang mga pagpapahalagang panrelihiyon. Isang gabi, nakatanggap si Nisa ng tawag mula sa kanyang ina. Ibinahagi ng kanyang ina ang pag-aalala tungkol kay Rani na malapit nang lumipat sa Semarang para magkolehiyo. Nakiusap siya kung maaaring tumira na lamang si Rani sa bahay ni Nisa upang may makasama siyang pamilya. Bilang mapagmahal na anak, hindi magawang tumanggi ni Nisa, ngunit alam niyang kailangan muna niya itong isangguni sa kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Nisa ang lahat kay Aris. Matapos marinig ang kanyang pag-aalala, pumayag si Aris basta't iyon ang tunay na makabubuti para kay Nisa at sa pamilya. Para sa kanya, hindi iba si Rani. Kapatid siya ng kanyang asawa, kaya natural lamang nabuksan nila ang kanilang tahanan para rito. Gumaan ang loob ni Nisa at labis ang pasasalamat niya sa pagiging maunawain ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, bumiyahe sina Aris at Nisa patungong Salatiga upang sunduin si Rani. Habang paalis na sila, binigyan ng kanilang ina si Rani ng mga huling paalala. Sinabihan niya itong maging masunurin at huwag magdadagdag ng problema sa kanyang ate. Ipinagkatiwala rin niya si Rani kay Nisa at nagpasalamat kay Aris sa pagtanggap na patirahin si Rani sa kanilang bahay. Pagdating nila sa Semarang, pinaalalahanan ni Nisa ang kapatid na laging mag-iingat. Nang makarating sila sa bahay, namangha si Rani, maganda at maaliwalas ang kanyang silid. Gusto ni Nisa na maging komportable ang kapatid sa bahay upang mas doon ito maglagi at makaiwas sa gulo. Inulit niyang muli ang paalala na maging maingat at huwag gagawa ng padalos-dalos na desisyon habang naninirahan sa lungsod. Freshman na si Rani sa parehong campus kung saan nagtuturo si Aris. Dahil dito, nakiusap si Nisa sa kanyang asawa na isabay si Rani tuwing papasok siya sa campus. Noong una ay naiilang si Rani, ngunit matapos ang kaunting pangungumbinsi ni Nisa, pumayag din siyang sumabay sa kanyang bayaw. Kasama si Manda, matagumpay na nabuksan ni Nisa ang isang panaderya na tinawag nilang Late Roti.
Sa bahay naman, may mga bagay na napapansin si Rani na hindi niya nakasanayan. Isang araw, nakita niya si Aris na naghuhugas ng pinggan matapos maghapunan. Nagulat at nagtaka siya dahil para sa kanya ay hindi ito pangkaraniwan para sa isang lalaki. Nang magtanong siya, ipinaliwanag ni Nisa na ganoon na talaga si Aris noon pa man. Biglang naalala ni Rani ang kanilang yumaong ama dahil ganoon din ito dati. Sa sandaling iyon, inamin ni Nisa na minsan ay nakikita rin niya ang imahe ng kanilang ama kay Aris. Isang gabi, lumabas si Aris papuntang kusina upang uminom. Habang umiinom siya ng tubig, bigla siyang napatigil. Lumabas si Rani mula sa kanyang kwarto na nakasuot ng pambahay at hindi niya alam na may gising pa. Sa pagkabigla, natapon ni Aris ang tubig sa kanyang damit. Namula sa hiya si Rani at dali-daling bumalik sa kanyang silid. Sa campus, naging guro ni Rani sa sosyolohiya si Aris. Sa isang break sa cafeteria, nakatambay si Rani kasama ang kanyang mga kaibigan. Napunta ang usapan kay Aris at todo papuri sila sa pagiging gwapo at matalino nito. Natural lang na mausisa sila kung ano ang pakiramdam ng nakatira sa isang bahay kasama siya. Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang senior na estudyante na si Yan at inakbayan ang isa sa mga kaibigan ni Rani. Lumapat si Ronnie upang ipagtanggol ang kaibigan, ngunit sa halip na tumigil, hinawakan siya ni Yan ng hindi angkop. Nabigla at nagalit si Rani kaya binalaan niya ito at tinakot na isisiwalat siya online kapag umulit pa. Mula sa malayo, nasaksihan ni Aris ang lahat ng nangyari. Kinagabihan, isinama ni Aris sina Nisa, Raya at Rani sa hapunan sa tabing dagat. Payapa ang paligid at naging sandali iyon ng pagninilay. Binanggit ni Aris ang nangyari sa campus at sinabi kay Rani na kung may ganito pang mangyari, agad siyang magsabi sa kanya. Tahimik na nagsimulang humanga si Rani sa kanya. Nakita niya kung gaano ito kaprotektibo at kung gaano kalalim ang pagmamalasakit nito kina Nisa at Raya. Nagbiro pa si Nisa na balang araw kapag maghahanap si Rani ng mapapangasawa, sana ay makahanap ito ng lalaking kasing maalaga ni Aris. Kinabukasan, habang naliligo, bumalik sa isip ni Rani ang nangyari noong nakaraang gabi. Habang lutang sa sariling pag-iisip, aksidenteng nasira ni Rani ang gripo ng shower. Biglang tumigil ang agos ng tubig at dahil puno pa siya ng sabon, mabilis siyang kumuha ng tuwalya at nagmadaling pumunta sa banyo ni Raya upang doon tapusin ang pagbanlaw. Hindi nagtagal, dumating si Aris sa bahay karga ang maliit na si Raya na mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Maingat niya itong inihiga sa kama at paglabas niya ng silid, biglang lumabas si Rani mula sa banyo na tuwalya lang ang suot. Pareho silang napatigil sa hiya. Naging napaka-awkward ng sandali. Hindi nila alam kung paano kikilos. Kinagabihan, nagpaiwan si Rani sa library ng campus, abala sa pagbabasa. Habang naghahanap siya ng libro sa estante, biglang namatay ang mga ilaw. May grupong kabataang lalaki ang lumitaw at kinaladkad siya papunta sa isang bakanteng silid. Sina Yan at ang kanyang mga kaibigan iyon, galit sa nangyari kanina sa campus at may balak na saktan siya. Takot na takot, lumaban si Rani at sumigaw ng tulong. Nagkataong malapit si Aris at narinig ang kaguluhan. Hindi siya nag-atubili at agad sumugod upang pigilan ang mga ito, dahilan para matalo si Yan at ang kanyang mga kasama at tumakbo palayo. Sa sobrang gulat at bigat ng damdamin, napaiyak si Rani at tumakbo palabas sa ulan. Hinabol siya ni Aris, sinusubukang pakalmahin. Sa loob ng kotse, habang inaalon niya ito, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga mukha. Ang hindi inaasahang lapit na iyon ay nag-iwan sa kanilang dalawa ng pagkabigla at hindi komportabling pakiramdam. Pagdating nila sa bahay na basang-basa sa ulan, agad nagtanong si Nisa kung ano ang nangyari. Hindi na napigilan ni Rani ang sarili at umiiyak na tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Ipinaliwanag ni Aris kay Nisa na tinangka niya na saktan si Rani sa campus at nakaabot siya sa tamang oras upang pigilan ito. Habang nililinis ni Nisa ang mga sugat ni Aris, nagpasalamat siya sa pagprotekta nito sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, hindi makatulog sina Aris at Ronnie. Paulit-ulit sa isip nila ang hindi sinasadyang sandali sa loob ng kotse. Kinabukasan, umaksyon ang universidad. Pinatalsik ng rektor si Yan at sinimulan ang legal na proseso laban sa kanya. Samantala, inayos ni Aris ang sirang shower ni Rani. Nang hapong iyon, umuwi si Rani at sinabi kay Aris na malilate si Nisa dahil may aasikasuhin itong papeles sa Salatiga. Biglang kumalas ang valve na ikinabit ni Aris at sumirit ang tubig, nabasa ang kanyang damit. Nagmadali si Rani upang tumulong, ngunit sa kaguluhan, nabasa rin siya. Nadulas si Rani at agad siyang nasalo ni Aris. Sa maikling sandaling iyon, nagpadala sila sa isang bawal na bugso ng damdamin na alam nilang mali.
Nang gabing iyon, pag-uwi ni Nisa, umasta sina Aris at Rani na parang walang nangyari. Sa panahong iyon, bumisita sa panaderya ni Nisa si Tita SG at nag-alok ng pakikipagsosyo sa negosyo. Iminungkahi niyang palawakin ng cake shop sa Yogyakarta, kung saan may bakante siyang bahay na maaaring gawing bagong sangay. Samantala sa campus, muling inalok ni Aris si Rani ng sakay pauwi. Ngunit sa halip na dumiretso sa bahay, huminto siya sa isang hotel. Hindi tumutol si Rani dahil sa curiosity at pagnanasa ang muling humila kina Aris at Rani pabalik sa dilim. Inuulit ang bagay na hindi kailanman dapat nangyari. Sa bahay, ibinahagi ni Nisa ang balak niyang makipagtrabaho kay Tita SG at magbukas ng bagong sangay ng panaderya sa Georgia. Excited siya sa oportunidad pero may kaba rin. Hindi magiging madali ang pabalik-balik na biyahe mula Georgia hanggang Semarang, lalo na't papalapit ang Ramadan. Iniisip niya kung sino ang maghahanda ng pagkain ni Aris sa panahon ng pag-aayuno. Para malinawan, hiningi niya ang opinyon ng kanyang asawa. Pinanatag siya ni Aris. Ipinaalala nito na matagal ng pangarap ni Nisa ang mapalago ang kanyang bakery at hinikayat siyang ituloy iyon. Bago umalis papuntang Hoha, may isang simpleng pakiusap sinsa kay Rani. Alagaan si Aris habang wala siya. Ngunit ang responsableng bilin na iyon ang naging daan para sa isang bawal na pagkakataon. Habang nasa Joha si Nisa, ipinagpatuloy ni Aris at Rani ang kanilang lihim na relasyon sa loob mismo ng bahay. Kahit banal na buwan ng Ramadan, sinikap nilang itago ang lahat. Pinalitan ni Rani ang pangalan niya sa phone ni Aris bilang Junid upang walang mahalatang kahinahinala si Nisa. Isang gabi, habang magkasama sila sa mismong silid ni Nisa at Aris, maagang umuwi si Nisa. Pagkarinig sa pagdating nito, mabilis na nagtago si Rani sa ilalim ng kama at nakalabas lamang nang makalingat si Nisa. Nagpatuloy ang panlilinlang, lumipas ang panahon at sumapit ang Eid. Nagtipon ang pamilya sa Salatiga upang magdiwang. Sa gitna ng kasiyahan, may napansing kakaiba ang ina ni Nisa. Napansin niya ang paraan ng pagtitig ni Rani kay Aris at ito'y nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Bago sila bumalik sa Semarang, kinausap niya ng sarilinan si Rani at muling pinaalalahanan na maging maingat at huwag padalos-dalos ang kilos. Pagbalik sa Semarang, nagsimulang gumawa ng mga dahilan si Aris upang makaalis ng bahay at makasama si Rani. Napapansin ito ni Nisa. Ibinahagi niya ang kutob kay Manda na nagmungkahing silipin ang phone ni Aris. Paalala ni Manda, ang pinakamapanganib na bagyo ay dumarating ng walang babala. Nang gabing iyon, habang tulog si Aris, tahimik na tiningnan ni Nisa ang kanyang telepono. Lalong tumindi ang kanyang hinala. Kinabukasan ng hapon, bigla siyang pumunta sa campus ni Aris nang walang pasabi. Nagulat si Aris dahil may magkikita sila ni Ronnie sa oras na iyon. Ngumiti si Nisa at sinabing gusto lang niyang makipag-lunch. Wala nang nagawa si Aris kundi kansilahin ang plano. Samantala, nainis si Rani. Pakiramdam niya ay hindi siya pinahahalagahan at tila libangan lang siya para kay Aris. Sinubukan siyang aluin ni Aris kalaunan at sinabing may naidulot siyang bago sa kanyang buhay. Ngunit nagsisimula na ang lamat. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Aris kay Nisa na kailangan niyang mag-impact dahil may office event at kailangan niyang mag-overnight sa hotel. Hindi naniwala si Nisa. Masyadong biglaan at kahinahinala. Umabot sa sukdulan ang kanyang pagdududa. Agad siyang nagtungo sa hotel upang alamin ang katotohanan. Pagdating doon, dumiretso siya sa front desk at tinanong kung naka-check-in si Aris. Ngunit wala ang pangalan nito sa listahan. Bago pa niya iyon masuri, bigla niyang namataan si Aris na lumalabas mula sa isang meeting room kasama si Junid at ang mga katrabaho nito. Nagulat si Aris nang makita si Nisa roon. Maayos ang tono niyang nagpaliwanag na hindi na siya nagstay sa hotel dahil mas maagang natapos ang meeting kaysa inaasahan. Inanyayahan niya si Nisa na maupo kasama niya sa lobby. Doon, nagbahagi si Aris ng tila magandang balita. Sinabi niyang na-promote siya sa universidad, kaya naging abala siya at medyo nag-iba ang kilos nitong mga nakaraan. Pagkarinig nito, nakaramdam si Nisa ng ginhawa at hiya. Humingi siya ng paumanhin sa pagdududa at kinumbinsi ang sarili na baka maling akala lamang ang lahat. Ngunit sa likod ng maingat na eksenang iyon, may katotohanang hindi alam ni Nisa. Ang meeting sa hotel ay hindi talaga orihinal na plano. Bahagi iyon ng ideya ni Rani upang magmukhang normal ang sitwasyon kung sakaling mag-imbestiga si Nisa. Dahil minsan nang naibahagi ni Nisa ang kanyang mga hinala kay Rani, nahulaan ni Rani kung paano ito kikilos at tama siya.
Kapag naniwala si Nisa na may lehitimong work event, titigil ito sa pagtatanong kay Aris. Kaya kinumbinsi ni Aris si Junid na ilipat ang meeting mula campus papuntang hotel. At nang mapanatag si Nisa, mas naging madali para sa kanila na ipagpatuloy ang lihim na relasyon. Naging ligtas na tagpuan nila ang hotel, lalo na sa umaga kung kailan walang maghihinala. Kalaunan, napansin ni Junid ang tunay na nangyayari kina Aris at Rani. Sa tunong pabiro, sinabi niya kay Aris na ang kasinungalingan ay hindi naglalakbay ng mag-isa. Lagi itong may dalang kaguluhan, alitan, at sa huli, pagkasira. Isang hapon, biglang nagbago ang lahat. Tumawag si Nisa kay Aris, ngunit hindi ito sumagot. Sinubukan niyang tawagan si Rani at pinasabi kay Aris na sagutin siya. Sa sandaling iyon, magkasama muli sina Aris at Rani sa hotel. Sa wakas ay sumagot si Aris at nagsinungaling. Sinabing nasa campus pa siya. Sinabi ni Nisa na barado ang highway dahil sa aksidente at hindi niya masundo si Raya, kaya nakiusap siyang si Aris na lang ang kumuha sa kanilang anak. Natapos ang tawag, ngunit maling pindot ang nagawa ni Aris sa phone. Biglang may narinig si Nisa na hindi niya inaasahan ang maselang pag-uusap ni Aris at Rani sa loob ng silid ng hotel. Sariling asawa niya at sariling kapatid. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nisa, hindi makapagsalita. Unti-unting bumaon ang katotohanan. Malinaw at hindi maitatanggi. Sinimulan niyang i-record ang tawag habang nanginginig ang mga kamay at tuloy-tuloy ang luha. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na sumabog ang lungkot, galit, pagkabigla at matinding sakit. Nang makauwi si Aris, sumiklab ang lahat. Hindi na napigilan ni Nisa ang galit at dalamhating kinimkim niya. Hinarap niya ito at hininga ng paliwanag. Sa dami ng babae sa mundo, bakit sariling kapatid pa niya? Sa una, sinubukang itanggi ni Aris ang lahat, ngunit nang patugtugin ni Nisa ang naitalang tawag, hindi na siya makatanggi. Sinubukan pa niyang pakalmahin si Nisa, ngunit napakalalim na ng sugat ng pagtataksil. Sa sobrang sakit at pagkabigla, nasaktan niya si Aris. Habang nanginginig pa sa shock, may nakita si Nisa sa ilalim ng kama. Isang rosaryong pulseras na minsan niyang ibinigay kay Rani. Isang tahimik na paalala iyon na ang pagtataksil ay naganap mismo sa sarili niyang silid habang siya ay abala sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Humagulgol si Aris at nagmakaawang patawarin siya. Ngunit sukdulan na ang lahat para kay Nisa. Umalis siya ng bahay at nagmaneho pabalik sa Salatiga upang makita ang kanyang ina. Doon, kaharap niya si Rani. Lahat ng sakit na kinimkim niya ay tuluyang bumuhos. Labis na nasaktan ang kanilang ina nang malaman ang nangyari. Matagal na raw siyang may kutob na may mali, pero hindi niya inakalang ganito kalala. Sa gitna ng luha, humingi siya ng tawad kay Nisa. Sinisisi ang sarili dahil siya ang nagmungkahi na patirahin si Rani sa bahay nito. Pakiramdam niya ay bigo siyang maging magulang, ngunit sa halip na magsisi, sumagot ng pabalang si Rani. Sinabi nitong hindi naman siya pinagkatiwalaan ng kanilang ina at laging si Nisa ang pinapaboran. Iyon na ang huling nagtulak kay Nisa. Muli niya itong nasampal at ang pagtatalo ay nauwi sa pisikal na away. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumagsak ang kanilang ina. Dinala siya sa ospital. Malubha ang diagnosis, pagdurugo sa utak na nangangailangan ng agarang operasyon. Naging matagumpay ang operasyon, ngunit nagbabala ang mga doktor na maaaring hindi na bumalik ang kanyang alaala. At nang siya'y magising, iyon nga ang nangyari. Wala na siyang maalalang nakaraan. Nakiusap siya kay Nisa na lang tumira. At kahit mabigat ang puso, pumayag si Nisa. Dinala niya ang kanyang ina pabalik sa Semarang, hindi dahil nais niyang bumalik sa bahay ni Aris, kundi dahil kailangan siya ng kanyang ina. Sa bahay, sinubukan muling lapitan ni Aris si Nisa, ngunit wala na siyang tugon. Para kay Nisa, malamig at mabigat na ang bahay, puno ng mga alaalang hindi niya hiniling. Kalaunan, nagbukas siya ng damdamin kay Manda, pilit inuunawa kung paano gumuho ang lahat. Sinisisi niya ang sarili. Iniisip kung ang pagtutok niya sa negosyo ang nagtulak kay Aris na magloko. Ngunit pinaalala ni Manda na sariling desisyon ni Aris ang mga ginawa nito. Hindi iyon kasalanan ni Nisa. Samantala, si Raya, na masyado pang bata para maunawaan ang lahat, tahimik na nagtanong sa kanyang ama kung bakit palaging umiiyak ang kanyang ina. Isang araw, habang nakaupo si Nisa sa tabi ng kanyang ina at nagdarasal, may biglang ingay na pumutol sa katahimikan. Si Rani sa kabilang silid ay nagsusuka ng walang tigil. Nalito at nabahala, pinuntahan iyon ni Nisa at parang bagyong dumating ang katotohanan. Buntis si Rani at si Aris ang ama.
tuluyang nadurog ang natitira pang lakas ni Nisa. Muli niyang hinarap si Aris, mas malalim ang sakit. Pakiramdam niya ay 2 beses siyang winasak, bilang asawa at bilang kapatid. Humagulgol si Aris, walang maipaliwanag. Umiiyak din si Rani, humihingi ng tawad sa bigat ng hiya at pagsisisi. Alam na walang paraan upang ibalik ang dati. Dumating ang kanilang ina sakay ng wheelchair at pinakiusapan silang tumigil. Kahit mahina na ang alaala nito, isang bagay ang malinaw. Pamilya pa rin sila. Ngunit mabigat ang huling sandali dahil hindi nagtagal ay pumanaw siya. Pagkatapos ng libing, ginawa na ni Nisa ang kanyang pasya. Iniwan niya si Aris. Umiiyak si Raya, masyadong bata upang maunawaan kung bakit hindi na magkasama ang kanyang mga magulang. Ngunit alam ni Nisa na ang pananatili ay magpapatuloy lamang ng sakit. Para kay Aris, nalaman ang kanyang pagtataksil at kumilos ang unibersidad. Nawalan siya ng trabaho at kahit si Junid ay hindi siya maipagtanggol sa harap ng rektor. Samantala, dahan-dahang umusad ang buhay. Ibinuhos ni Nisa ang lakas sa kanyang negosyo sa panaderya. Nagbunga ang kanyang pagsisikap at napalago niya ang kanyang brand hanggang sa makapagbukas ng ika-5 sangay. Ang tagumpay ang naging panibagong yugto ng kanyang buhay. Si Rani naman ay nagdala ng kanyang pagbubuntis ng mag-isa. Mabigat ang konsensya at kahihiyan na pasan niya. Pinili niyang lumayo sa buhay ni Nisa, hindi kayang harapin ang pinsalang naidulot niya. Sa huli, lumabas din ang katotohanan. Pero kapalit nito ang pamilyang hindi na muling mabubuo at pusong habang buhay ng may bitak. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.